Noong maliit pa ako, siguro mga 10 years old pa ako or mga 15, mga ganyan, naisip ko pa rin sa buhay ko na at minsan natanong ko, bakit nga ba pinanganak kaming mahirap? Bakit nga ba ang hirap ng buhay namin? No? Kawawa naman kami. So yan yung mga iniisip ko dati. Na totoo naman talaga, mahirap po kami. Hindi naman ganong mahirap pero mahirap kung merong pinakamahirap nandun kami sa mahirap, no? Kaya kung iniisip mo rin na kawawa ka dahil pinanganak ng mahirap, ang video ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at matagal na akong mahirap sa mundo, no? Ilang taon na ba? Mga 20 years na yata, no? Ang kahirapan na nandito sa mula ng pagkapanganak ko. Doon sa probinsya namin, hindi ko malilimutan kung gaano kahirap yung buhay, no? Naalala ko noon na kahit na pang-ulam namin, hirap kami at ang una naming solusyon doon mangutang ng mga dilata, tapos mga tuyo, tapos kadalasan ulam namin gulay, no? At isa sa problema ko diyan, problema ko yung gulay kasi mga boss, no, mga ma'am, mahirap kami, wala kaming maulam, pero bakit nagtataka ako, ayaw ko kumain ng gulay. Ayaw ko talaga ng gulay. Kahit anong gagawin mo, meron na ngang pangyayari na pinapalo na kami ng mama namin kasi ayaw ko talagang kumain ng gulay. Kumain ako pero hindi siya tinatanggap ng katawan ko. Isusuka ko talaga. So, mula noon, sabi ko na sa sarili ko, grabe, napakahirap naman ang buhay namin. Kawawa naman kami. Kawawa naman ako. Bakit nga ba hindi kami pinanganak na may pera, 'di ba? Bakit yung iba pinanganak mayaman? Masarap yung buhay nila. Bakit kami kawawang kawawa? So ganyan na ganyan yung pag-iisip ko noon, pag-uutak ko noon ng napakahabang panahon. So napapansin ko na kadalasan ng mga kaibigan ko, halos same rin kami ng pag-uutak, no? Halos same rin kami ng buhay. Feeling kawawa, feeling ang hirap-hirap mabuhay sa mundo. Feeling mo, biktima ka ng mundo. Feeling mo, ikaw na yung pinakakawawa sa lahat ng tao, no? Pero habang tumatagal, nung nag-start na akong magnegosyo, dito ko napapansin na hindi pa naman pala ako kawawa. Hindi naman pala kami kawawa. Hindi naman pala kami nahirap. Ang problema lang namin, kulang kami sa nakikita naming oportunidad o kulang kami sa aming nakikita. Kadalasan yung nakikita namin, mahirap yung buhay, kawawa kami, wala kaming pinag-aralan, hindi na kami aasenso, ganito na lang kami habang buhay. Sana may magbigay sa amin ng pera, sana bigyan kami ng tulong. Ganyan yung pag-iisip ko dati. Pero nung nag-start na kaming magnegosyo, mulang 2021, yung business namin ngayon gumagana talaga, kumikita. Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. At meron na tayong 4 na branch ngayon, no? Magbubukas ngayong June 8, 2025. Kita-kits Agton Street, Turil, Davao City. So nung nag-start na kaming mag-business, at habang tumatagal, no, meron na kaming 4 na branch ngayon, napapansin ko na hindi naman pala ganun kahirap ang buhay, no? Hindi siya ganun kahirap gaya ng inaakala ko dati. Kasi sa totoo lang, iba na yung nakikita ko ngayon sa pananaw ko noon. Ang pananaw ko noon sa buhay, ang hirap-hirap. Hindi kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi kami makabili ng masarap na ulam. Hindi kami makatulog sa magandang tulugan, yung komportable man lang. Pero ngayon na may negosyo na kami, nagbabago yung pananaw ko sa buhay. Ngayon ang makikita ko na lang, basic na basic hanapin yung pera. Basic na basic umangat. Napakadali lang yumaman. Napakadali lang umasenso. Napakadali lang magbago yung buhay mo. Pero ang problema dyan, hindi tayo magkaparehas ng nakikita. Yung tingin ko noon sa mundo, mga 20 years ago o 25 years ago, magkaiba sa tinitingnan kong mundo ngayon. Magkaiba na siya na hindi ko na masasabi na
Kawawa pa ba kami? Mahirap pa ba kami? Nahihirapan pa ba akong kumain? Noong mga kakapangasawa ko lang o bago pa lang kami nag-asawa, mga 10 years na rin, wala kaming bigas, wala kaming ulam, no? Mahal pa ang gatas, mahal pa ang diaper. Nahihirapan kaming mag-isip kung anong masarap na ulam. Nahihirapan kaming anong ulamin namin na mura lang pero masarap, 'di ba? Kahit makaluto ka ng isda, ang sarap na niyan, 'di ba? Kung makaluto ka ng mag-ihaw ka ng isda, ang sarap na niyan. Magtinola ka ng manok, ang sarap na niyan. Pero ngayon nga, mga bago ko lang na-realize na ang basic lang pala ng buhay. Kung makikita mo na ang kabilang mundo, kasi magkaiba tayo nakikita sa mundo eh. Ngayon, iba na yung pananaw ko. Dati, iba yung pananaw ko. Sana sa inyo rin, na mga nag-uumpisa pa sa buhay, no? Baguhan ka man o kaka-asawa mo lang, kaka-start mo lang ng negosyo, sa una talaga makita mo gaano kahirap. Pero wag mong isipin na kawawa ka. Wag mong isipin na hindi ka na-asenso, hindi ka na-aangat. Ang masasabi ko lang kailangan mong makita ang magandang nangyayari sa buhay. Magandang opportunity, masarap na buhay, no? Kailangan mong makita 'yan at mai-connecta mo na ganun lang pala kadali. Ganun lang pala siya ka-basic. Ngayon, ang tingin ko sa pagnenegosyo madali na lang. Ang pagkita ng pera, madali na lang. Kung paano ka umangat, madali na lang. Kasi nga, iba na yung paningin ko ngayon. Iba na yung tingin ko sa mundo ngayon. Diba? Magkaiba-iba talaga ang makikita mo sa mundo kung nasaan ka man ngayon. Sa amin is, iba na yung nakikita ko. Iba na yung paniniwala ko. So, na-attract mo rin siya kasi kung isipin mo yung negative lahat ng mga nakikita mo is puro negative yan. Puro negatibo yan. Pero kung isipin mo yung mga positibong bagay, mga positive na nangyari sa buhay, lahat din makikita mo yung positive. Kaya isa sa pinaniniwalaan ko, kung gusto mong umangat, gusto mong masenso, gusto mong magbago yung buhay mo, kailangan mong makita ang positive side ng buhay, ang positive side ng mundo. Yan lang, magandang umaga at huwag natin kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco nagsasabing, kumbate, perme. Kung meron kang gusto sa buhay, meron kang goal, meron kang pangarap, trabahuin mo at lahat ng problema sa buhay mo o sa negosyo mo, solusyonan mo. Basic na lang yan. Hanapin mo ang positive side ng mundo. Bye-bye!